Hello guys! Magandang araw. So welcome to my vlog, Resume Vlog. So ngayong araw ay maglilinis ako dito sa aming second floor kasi mag-a-apply na ako dito ng varnish. So inuuna ko muna ang pagwawalis dito kasi marami talagang mga alikabok sa kahit saang sulok dito sa second floor sa bahay ni Mother Dear. Sobra talaga ang alikabok. So, ayan. Dito na naman ako magligpit ng mga gamit sa loob ng aking kwarto. Tapos, ay kumuha ako ng mop doon sa baba at niready ko na siya para isok ko muna ng ilang minuto ang aking mop na may sabon at saka may anong tawag dito? Yung Zonrox kumbaga. So, inuna ko nag-mop ang aking kwarto kasi para madali siyang matuyo. So, ayun. Buti na lang meron akong ganitong klase na mop kasi para madali akong matapos sa pagmamop. At saka hindi na talaga ako mahihirapan magpiga-piga ng mop namin. So maaga talaga akong nag-umpisa dito sa paglilinis dito sa itaas ng aming bahay kasi mamayang konti pag mataas na ang araw, my God, super duper talaga ang init dito sa aming second floor. Pagkatapos ko namang mag-mop doon sa aking kwarto, dito na naman ako nagmamap sa loob ng kwarto ng aking anak kasi super duper talaga ang alikabok. So, ayan. Medyo madilim ang kwarto dito guys. Kahit inoon ko na ang kanilang ilaw. Pero buti na lang meron akong lights camera sa aking phone. Charot, flashlight lang pala yun. Ginamitan ko na para at least maklaro nyo naman ako na meron akong ginagawa sa loob. Char. O nakikita pa talaga ang puwet ko dyan. Charot. So, nagumpisa na akong maglinis, nagmapping, at saka hayaan ko muna yan na matuyo. Buti na lang talaga walang tao dito sa bahay ngayon kasi lahat ng mga kabataan dito sa bahay ay nagsipuntahan na sa school. So, ayan, makikita nyo na naman ang dami na namang anik-anik dito sa itaas ng bahay ni Mother Dear. So, dito na naman ako nagmapping sa sala namin dito sa itaas. So, marami talagang kalat guys, as in. Dapat kasi, ang tama talagang paglagay ng varnish dito sa aming sahig na plyboard is sa umpisa pa lang na wala pang mga gamit or before sana na hindi pa siya nilagay doon sa sahig namin ay dapat na sana ina-apply na namin or nilagyan na sana namin ng varnish. Kaya lang, out of budget. So, yun ang unang plan na ilagay muna. So, yun. Wala kami magagawa. So, eto na. Nasa kalagitnaan na talaga ako sa pagmamap dito sa aming sahig dito sa itaas ng aming bahay. So, as you can see, merong mga bitak-bitak na talaga sa aming plyboard. Kaya, gusto ko na talaga siyang malagyan ng varnish para at least naman mapakinabangan pa talaga namin ng matagal ang aming sahig na plyboard, 'di ba? Kasi wala pa kasi kaming pera, no? So paano na lang, Diyos ko Lord. Gusto pa naming tumagal siya ng ilang years ang sahig namin dito sa itaas ng aming bahay ni Mother Dear. So, as you can see guys, makikita nyo talaga ang daming kalat dito sa aming sala kasi nilabas ko lahat ang gamit para matuyo ang mga pinagmapan ko kanina para makapag-umpisa na rin ako ng pag-apply ng varnish sa mga tuyo na part.
At saka alam nyo ba guys, ang aming sahig is marami talagang mga patak-patak na tuyo ng mga klase-klaseng pintura. Kasi hindi talaga maiwasan, lalo na sa mga pintura sa pag-a-apply ng pintura dito sa aming itaas, lalo na sa mga walling, sa mga door jamb, at saka sa pintuan. Kasi marami kasing nagpipintura dito. Isa na ako, yung mga bata. Tapos hindi talaga maiwasan na magka patak-patak yung mga pintura. At saka hindi naman siya na linisan kaagad. So ayun. Minsan naman yung mga kalat ng mga panday namin. So hindi naman ako basta-basta makapag sa kanila kasi hindi naman sa lahat ng oras ay nakabantay sa aming panday. Ganon. So ipinatong ko na lang ang mga gamit namin na mga labahin. At saka meron pang arenola. Charot. At saka yung mga black na tray and everything. So nilagay ko na lang dyan sa katre para isahang pag-aalsa na lang ang gagawin ko dyan mamaya. Another day, another vlog. So nakauwi na kami galing sa Gitagum City, Misamis Oriental kasi nagpunta kasi kami doon kay nag-attend ng birthday sa papa ng aking brother-in-law, asawa ng aking kapatid na babae. So ngayon naman, dito naman ako balik trabaho dito sa bahay ni Mother Dear. So, natapos naman akong nagwalis dito sa buong bahay, dito sa sahig, sa mga kwarto at saka dito sa terrace. So, pagkatapos kong magwalis ay natapos ko na ring mag-mop. Pero hindi ko muna binaba ang mop. Ayan. Ayan. So, natuyo na ang sahig. So, mag-umpisa na tayong maglagay ng varnish. So, ang binili ko pala na varnish guys is ito. Itong Hudson polyurethane floor varnish. So, ayan. So, 10 das AAA sealer. Pakita ko sa inyo. Ayan. Yan siya. So, 4 liters. Yan. Ayan. Pang floor talaga siya. Ayan. At saka, meron siyang kasaling ano tawag dito? 1 Hudson polyurethane floor varnish for sealer. Pa rin siya. Yan. Ayan o. Nakikita nyo ba? Ano ito? 1/2. Ayan. 1/2 liter lang siya ang kanyang content. So, ayan. Hirap. Joke. Eto. Kita ko sa inyo. Ayan. Tiyarang. Okay. For sealer. Ayan. Okay. So, 1/2 liter lang siya. Yan. Okay. Yan. Tiyarang. So, sabi ng in-charge doon sa binilhan ko nito, sabi niya is, dapat, pag minimix ko to lahat, dapat ubusin ko daw ito lahat sa pag-apply. Kasi, madali kasi siyang matigas or ma-dry. So, dapat daw kung paunti-unti or hindi ko kayang ubusin lahat ito, so, paunti-unti ko daw ang aking pag-mixing. So, 1/2 liter man ito. Tapos, itong isa is 4 liters. So, ihati ko rin ito into equal measurement. So, ganun. Pagkalahati ang i-apply ko nito, kalahati din nitong quantity nito ang aking ihalo dito. O, diba?
Kung 1/4 naman dito, sa quantity na to, ito, 1/4 din ang aking i-mix dito. So, ganun siya. Para hindi man naman masayang ang aking binili na floor sealer. O, diba? Kasi minsan kasi mapapagod tayo, tapos na-mix na natin lahat ang mga ingredients na ito, itong dalawang ingredients na ito. O, diba? So, sayang. Tapos hindi ko siya maubos, ma-apply lahat. So, sayang naman ang pera. 'Di ba? Pinagpaguran pa naman itong bilhin. Kasi, total amount nito is 1,150. So, ganun. So, paunti-unti lang ang aking pag-mixing. So, ganun ang proper na mixing, guys. Kung ilan yung i-apply mo ng ganito, dapat equal din ang pag-apply mo ng ganito. O, diba? So, meron na akong mixan. O, ito. Recycle na to, guys. At saka, ito yung aking ruler paint na gagamitin. Cotton ito. Cotton. O, diba? So, mag-start na tayo. So, ito ang kanyang itsura sa 4 liters. Ayan. Ayan. Crystal clear, diba? Tapos, ito namang isa for mixing. Ganun ang kanyang itsura. Parang meron siyang crystal clear naman siya pero hindi ko maintindihan. Iba or baka sa lighting ng aking ilaw sa aming bahay, char. So, kukuha lang ako ng mga 1/4 nito at saka 1/4 din nito. Ilagay ko siya dito. Diba? Ganon. Para mag-umpisa na akong mag-apply ng varnish dito sa aming sahig. O, diba? Tapos, meron pang nagkisaw-saw dito sa aking video, which is ang langaw. O, diba? Langaw is the key. Charot. So, ayan. So, parang 1/3 ang kinuha ko dito. Nilagay ko siya dito. So, 1/3 din ang kukunin ko dito. Ilagay ko dito. Okay? So, maglagay ako dito at saka i-mix ko siya. Ayan. Mix, mix, mix. Ayan. Mix, mix, mix. Tingnan mo ang kanyang ano, guys, oh. So, yan ang itsura niya nito. Stickiness siya, di ba? Oh. So, mix, mix, mix.
So, inuuna ko muna ang pinakasulok-sulok dito sa kwarto ng aking anak, guys. Kasi nahihirapan talaga ako. Oh, may tumawag sa akin. Ah! Ay, cellphone. Igamit na ko. Nag-video ko. Para maibalik agad ang mga gamit. Para siya ang unang mapuyo. Ganon. Pasensya na kung hindi niyo nakikita ang aking mukha sa camera. Basta nag-a-apply na ako dito ng varnish. Ganon. Tumatasik-tasik pa siya. Kapalan ko dito na part kasi na pang ilalim kasi ito. Sabi naman ng nagtitinda nito is madali daw itong matuyo. Ipakita ko sa inyo guys ang resulta niya. Saglit. Pinagpawisan na talaga ako. Natalsikan pa yung mga skin ko sa aking paa, char. So, ito na yun. Na-apply ko. So, ayan. So far, so good. Saglit. Ayan. O, diba? See the difference? Oh, maganda siya, diba? So, ayan. So, hindi ko pa siya na lagyan ng todo doon sa pinaka sulok-sulukan talaga. So, babalikan ko yan. Okay. So, ito naman dito, nag-try talaga ako dyan. So, yan na yung itsura niya. So, yan na yung kalalabasan sa varnish na yan. O, diba? Okay. Maganda siya. Hello, guys. So, ito talaga itsura ko, guys. O, pinagpawisan talaga ako. At saka, ang ginamit ko na pang mask is short ito ng aking anak. Para at least man lang ano ang tawag dito? Kasya talaga sa aking size ng aking mukha. Na hindi naman siya malaglag ang aking pagkatakip dito sa aking ilong. At saka, as you can see, tumutulo na talaga ang aking pawis. Kasi super duper ang init dito sa itaas ng aming palapag. My gosh! Oh my God. So, ipakita ko sa inyo ang aking nasimulan na pagbavarnish dito sa sahig. Inuuna ko dito ang pagbavarnish sa sahig ng aking kwarto ng aking anak. O, diba? Ang pawis, grabe. Pumapatak talaga siya. Wait lang ha. Pakita ko sa inyo. So, ito na guys. Ang aking applyan na ng varnish. So, ayan. Bumashi! Please! Turn off the of your phone kasi I'm doing video here. Please! Oh my God. Umakyat pa talaga siya dito sa itaas. So, ito na yun, guys. Diba? So, meron pang part doon na puti-puti. Ayan. Merong part pa dyan na puti-puti. So, babalikan ko talaga yan. Pag tuyo na ito dito lahat. 'Di ba? So, parang finishing touches. Kasi, ang hirap. Hinihingal kaya ako. Tapos, yung ilong ko parang pinipingot. Ganon talaga. 'Di ba? So, as you can see, marami pa yan. So, ito pa ang aking na-applyan na varnish dito sa kwarto ng aking anak. So, ayan. So, meron pa rin puti-puti dyan. Iuurong ko yan. O, diba? So, ganun lang talaga siya, guys. Oo. One direction lang naman ang pag-a-apply ko. Pagpahid ko ng varnish sa rolling pin na ito. So, ayan. 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 O, diba? Hindi madali ang pag-a-apply ng varnish, guys. Kaya saludo talaga ako sa mga gawaing ganito na nagbigay sa kanila ng panghanap buhay.
para meron silang maihain na pagkain sa kanilang mesa. Char. Yes guys, proud talaga ako sa kanila. Diba? At saka malalanghap ko pa talaga ang mga amoy ng klase ng chemical na ito. So, dapat pag mag-apply kayo nito, especially dito sa loob ng inyong bahay, dapat talaga ay walang mga kabataan. So, buti na lang talaga walang kabataan. Pinaiwas ko talaga, especially ang aking pamangkin na nag-iingay ang kanyang cellphone. So, ayan. Pinababa ko siya. So, see you later, guys. So, ayan na, guys. So, ayan. So, tapos na ako doon mag-apply ng puting varnish dyan sa kwarto ng aking anak. Hala, pumapatak talaga ang aking pawis. Ayan. Papunta doon sa aking mata. Dito na naman ako mag-a-apply sa aking kwarto. So, buti na lang talaga magaan ang mga gamit na nilagay ko dito sa aking kwarto, guys. Kasi yung iba nilabas ko kanina pagwawalis at saka pag map ko dito sa loob. So, ito na lang ang katri na natira. Bigat. So, tingnan mo naman ang aking itsura. Natatawa talaga ako sa itsura, guys. Diba? Short kasi ito. So, ayan. Pero in fairness, pinagpawisan talaga ako. Iurong-urong ko muna itong katri dito para tuloy-tuloy ang aking paglagay ng varnish dito sa mga kasulok-solokan. Yan. Pinagpawisan ako. Nagkaroon ako ng lines dito dahil yan sa aking mask na itong klaseng mask na to. O, diba? So, mag-umpisa na akong mag-varnish dito. Ayan. So, ito na guys ang resulta. O, diba? Kumpara mo doon. So, ayan. Kasi dapat ididiin mo talaga siya pag nag-apply. Okay, narinig ko ang boses niya. Bumashi. Huwag ko muna dito magtambay sa itaas kasi nag-apply ako ng varnish. Doon ka muna sa baba, ha? Okay. So, ito na guys. Aray. Kumatarsik-tarsik pa talaga dito sa aking paa. So, ganon. Dapat idiin mo talaga siya pag-apply para mag-penetrate hanggang doon sa ilalim ng ating tabla ng ating varnish sanding sealer. Diba? Kaya namin nilagyan ng sanding sealer itong aming sahig guys para at least makintab siyang tingnan. Kasi hindi pa naman kami maka-afford ng mga mamahaling plyboard. Pero kung gusto niyo talaga na pang matagalan talaga, meron namang
makapal at saka shiny na talaga siya na matagal siyang masira. Pero okay rin naman tong binili namin na plyboard. Ang ingay sa baba. May naliligo sa banyo. Pinagpawisan na talaga ako, promise. Ayan. Tabangan ka ng mga try. Wag na lang. Ako lang. Hinihingal-hingal talaga ako. At saka hindi ko gusto ang amoy. Sa varnish. So, ayan. Ayan. So, ayan. Dumating na ang kabataan, guys, kasi lunch break time na. It's break time. So, ayun. Nandun sila, oh. Andun sa baba, eh. Hindi nyo pala makikita. Yan. So, doon sila sa gate na yan. Dadaan. So, nakalakman yung gate na yan ng school, sa likod ng kanilang school, which is harapan yan ng aming bahay. So, doon sila mag-shortcut. So, dahan-dahan lang talaga sila sa pag-akyat ng pader. O, ipakita ko sa inyo, guys, ha? Ayun, oh, ayun sila. Ayan, kikita nyo ba? Nakikita ko. Oh, diba? Oh, ganun sila. Binawala na talaga yan sila. Pero ayaw pa rin paawat. Ganon talaga ang mga kabataan ngayon. Very hard-headed, char. Pero pinagpawisan na naman ako sa aking ginawa ngayon sa pag-varnish dito sa sahig. Sa itaas ng bahay. O, diba? O. Makikita nyo ang kaibahan. Diba? Hindi naman sa anong tawag dito? Hindi ko ito. Naglo-loading talaga ako. Hindi naman sa anong tawag dito? Yung mga completeness or perfectness. Dahil gumamit ako ng varnish, so maganda ang kanyang kinalalabasan. Maganda ang kalalabasan, guys, kapag malinis, walang masyadong kalat na nakadikit na mga stain sa inyong wood or plyboard na dapat yung paglagyan ng varnish at saka sanding sealer. Ganon. Para maganda talaga ang kanyang kalalabasan. Para perfect, good quality talaga. Pero dito sa aming sahig, dito sa itaas ng aming bahay, is hindi na lang mag-expect na maganda ang kalalabasan. Kasi sa wala pa siyang varnish, guys, ang dami na talagang mga patak-patak na mga pintura. Iba-ibang klase ng pintura. Puti, itim, red. Kasi klase-klase din kasing kulay ang paglagay ng pintura dito sa loob ng aming bahay. Especially sa aming mga pintura ng aming pintuan, brown. At saka yung black naman, pinipinturahan namin yung sa metal dito sa gilid na poste. Yung red naman na kulay na pintura is pang primer yun sa aming mga steel na nilagay dito sa bridging sa itaas ng bahay. So, ganon. At saka yung itim naman dito sa aming railings. Ganon. At saka yung puti naman dito sa aming mga walling dito sa itaas ng aming bahay. So, hindi na talaga namin napigilan kasi depende din kasi sa panday or laborer na inyong i-hire kung meron siyang initiative-wise na habang gumagawa siya sa kanyang trabaho is yun bang nag-iisip din siya na malinis ang kanyang pagkagawa. Ganon. Meron kasing ibang mga laborer na
basta-basta na lang talaga silang gumawa ng kanilang mga ginagawa bilang isang panday. Wala silang pakialam kung naka ano ba sila ng mga dumi and everything, ganun. Ganun talaga ang experience ko dito sa pag-renovate dito sa bahay ni Mother Dear. As in, kasi ako man talaga ang bilang caretaker, ganun. Ini-instructionan ko naman yung mga panday namin at that time sa gumagawa dito sa renovation dito sa bahay. Kaya lang, hindi mo talaga sila maano, parang palagi nilang makalimutan, parang hindi nila inilagay sa isip. My God, ang ingay-ingay doon sa baba. Okay, patuloy tayo ha. Hayaan nyo na lang yan sila, charot. So, ganon. So, hindi lang nila iniisip na every dumi counts, 'di ba? At saka, pag ganon kasi, mas marami ang kukuha sa iyo na bilang isang panday pag malinis ang inyong gawain. Yung malinis ang inyong output, ganon. So, dito sa amin, my God, paglingat mo na hindi mo lang sila magabayan, my God, doon na talaga mag-umpisa ang mga kadumihan. Tapos, nag-try naman ako na sabihan sila, ganito, ganyan. My God, ako na lang talaga ang mai-stress sa kakasabi sa kanila. Kaya, ganun na lang, hinayaan ko lang. Tapos, yung mga kalat nila, pag yung mga dumi nila, ako na lang talaga ang tagasunod, tagalinis, ganun. Tapos hindi ko man lahat ng panahon na nandun ako sa kanila nakatingin, sa kanilang mga ginagawa, o di ba? So hindi ko rin maiwasan na hindi ko mabigyan ng pansin ang ganong klaseng mga dumi, kalat, o hanggang sa dumikit na. Tapos nung time na ako na lang talaga ang gumagawa ng iba pang mga finishing touches dito sa bahay ni Mother Dear, kagaya nito sa pagbavarnish, o diba? See? So parang hindi talaga perfect ang kanyang paglagay, ang kalalabasan nitong paglagay ko ng varnish dito sa sahig namin. Basta ang importante is kung gusto nyong malinis naman tingnan ang inyong bahay, so ito na lang ang proseso, 'di ba? Maglagay lang kayo ng varnish. Mamaya na, tapusin ko muna dito. So nag-iingay na naman si Mother kasi eating time na daw for lunch. So ganun. Kung gusto niyo kumintab ang sahig ng inyong bahay, so lagyan niyo lang ng varnish, 'di ba? Varnish with sanding sealer na siya, or meron namang varnish na pang first coat and then sanding sealer, ganun. Basta yun yung ina-apply namin dito sa sahig, dito sa itaas ng bahay ni Mother Dear, para at least naman malinis tingnan. Hindi naman sa yun bang less effort mo sa paglilinis, ganon, 'di ba? So walis-walis na lang. So parang minsanan ka na lang magpupunas or magmamop, 'di ba? Pag meron na siyang nilagay na varnish sa inyong sahig na plyboard. So yun. So balik na naman ako dito sa pag-a-apply ng varnish dito sa loob ng bahay ni Mother Dear sa aming sahig na plyboard.
Pinagpawisan na naman ako. So, dito na ako sa labas. Dito sa sala sa itaas, nag-apply ng varnish. O, diba? Tingnan mo naman ang aming sahig. Ang daming mga patak-patak na colorful na kulay ng pintura. Diba? Pero di bali na guys. Ang importante is nalagyan siya ng varnish pampakintab. Hayaan ko na yung mga stain and everything na nakikita nyo dito sa aming sahig. Ang importante is protection dito sa aming sahig ng plyboard na at least man lang siya, tatagal siya ng mga ilang years. Diba? Para naman mapuslan pa na mo siya. Kaya hindi kaya basta-basta makabili ng mga materialis ngayon sa pag-renovate sa mga bahay, 'di ba? Kaya kung may plano kayo na magpagawa ng bahay, diretso-diretso na ang inyong budget. Dapat mag-budget kayo ng mga triple amount na budget sa inyong pagpagawa ng bahay para isahan na kumbaga. 'Di ba? Wag yung mga paunti-unti. Kasi doon talaga kayo mahihirapan. Para rin kayong nag-umpisa sa una sa pagpapagawa ng bahay kapag kayo ay magpa-renovate ng bahay. Ganon. Yan. Ganon ang aming experience dito. So, ganun talaga. Hindi basta-basta. Pahinga muna ng saglit. Ayan, pangalawang mixing na to guys. Against the light ang kanyang shiny, shimmering, splendid. Merong buhok. Kunin natin yan. Kasi didikit yan sa ating varnish. Dapat, pag maglagay kayo ng varnish sa inyong sahig, dapat wala talagang mga gamit. So, ganun ang nangyari sa amin dito sa aming sa bahay. Para iwas pagod. Nakakapagod kasi, 'di ba? Palipat-lipat ng mga gamit. So, ganun ang nangyari sa akin ngayon sa pag-apply ko dito sa varnish sa aming sahig. Diba? Kalat dito. Kalat dyan. Kalat na naman dito. Diba? So, paurong-urong. Kaya ang ginawa ko, yung mga dulo-dulo ang inuuna kong nilagyan ng varnish. Ganon. So, para pag matuyo na siya, iurong-urong ko na naman yan. Diba? So, dapat pag mag-renovate kayo sa inyong bahay, all-in-one na talaga. 'Di ba? Dapat mag-apply kayo ng varnish. Wala talagang mga gamit na nakalagay. Ganon, para diretso-diretso ang pag-apply ng varnish sa inyong sahig. 'Di ba? Hindi kagaya ko.
My God, hinihingal-hingal ako kasi napagod man ako kasi hindi rin basta-basta mag-apply ng varnish, guys. Upo tayo, upo tayo. Ganon, diba? Pero, okay lang naman siya kasi ano naman siya, nakatanggal naman siya ng mga fats sa aking katawan. Diba? Nakaburn na naman ako ng mga toxic na nandito sa loob ng aking katawan. Diba? So, tiis ganda rin pag may time, char. Diba? Kalat doon, kalat dito, char. Okay, see you later, guys. So, ayan na guys. Natapos ko na rin mag-apply dito sa buong sahig. Dito sa itaas ng aming palapag. Sa pag-apply ng varnish. So, ayan. Natuyo na siya. Pero tingnan mo naman, nakatiwangwang pa rin ang mga kalat namin dito na mga gamit sa itaas. So, mag-a-arrange na naman ako ngayon. At saka meron pang natira na varnish. Apply ko po yan sa kwarto na yan kasi nakalak kasi yan. So, ayan. Another kalat na naman dito. Ayan. So, i-arrange ko rin yan. So, hanggang doon sa railings na yan. Banda dito. Ayan. Ang aming duyan, nakaplastada, char. Ang aming signal na plate, nakatiwangwang rin dito. Tinago muna namin yan kasi pagdating ng panahon, ibabalik din namin yan, ikakabit ulit. Para meron kami cable, char. So, dito naman sa aking kwarto. So, ina-arrange ko ulit ang kwarto. Okay. Okay, so tingnan mo naman ang sahig, guys. Diba? So, makintab na siya. So, ayan. So, mag-a-arrange ako ngayon. So, see you later, guys. So, ayan na guys. Tapos na akong mag-apply ng varnish dito sa second floor sa bahay ni Mother Dear. Tapos yung pamangkin ko, nagtaka siya sa akin kung anong ginagawa ko. Kasi, nagbablog kasi ako. So, ayan. Wala kasi siyang pasok ngayon. Kaya dito siya sa bahay. Kasi morning session lang naman ang kanyang school time. So, ayan. So, na-arrange ko na rin ang mga kalat dito sa itaas ng bahay. So, ayan. So, ayan. Diba? Makintab na siya dito sa itaas ng bahay. Ayan. So, dito sa kwarto ng aking anak. At saka dito, hindi pa yan na applyan ng varnish kasi palaging lock. Wala kaming access dyan sa pintuan na yan.
And then, dito din sa aking kwarto. So, ayan. Busy si mother dyan. Nagbibihis pa kasi siya. So, ito na po. Natapos ko na rin sa wakas ang pag-apply ng varnish dito sa palapag ng bahay. O, diba? So, maganda na ang kanyang aura dito sa second floor sa bahay ni Mother Dear. Kahit wala pang mga double walling and everything dito sa walling namin. At saka dito rin sa aming bubong sa itaas. So, ayan. O, diba? So, sa susunod na naman yan ng mga panahon, pag meron na kaming budget, charot. Kasi naubos na talaga ang lahat ng budget sa mga katauhan dito sa bahay ni Mother Dear Joe. So, sa susunod ulit. So, thank you for watching, guys. God bless you all. And please, please, subscribe to my YouTube channel. Like, comment, and click the notification bell for more video updates. Okay? Bye!